So everyone, umpisa na po natin yung devotion. Panginoon namin na makapangyarihan sa lahat, Lord. At muli po kami lumalapit sa araw na ito, Panginoon. Kami nagpapasalamat sa inyo, Panginoon, sa inyong kabutihan. Panginoon, gabayan niyo po ang aming mga kapatid na on the way pa lang, Panginoon. At may mga road close, mga flood, Panginoon. Kayo po ang magbigay sa kanila ng tamang daan para makarating dito, Panginoon. Alagaan niyo po sila, Panginoon, na mailayo sa anumang mga gawain ng kaaway, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagpatnubay niyo sa amin, sa bawat isa, Panginoon. Gabayan niyo rin po ako, Panginoon, sa araw na ito sa aking devotion, Panginoon. At sana, Panginoon, may apply po ito ng bawat isa at magamit, Panginoon. Maging paalala sa bawat isa, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Spiritual warfare, ang aking title. Sakto. Yeah, sakto po. Kaya magka-cut down na po ako. We Christians are always face battles po. Yung mga battles na hindi po natin nakikita sa spiritually attack. We often face more problems than like trials, tribulations. We are always under attack po. In most cases, we know that we are under attack. Minsan, ang ina-attack po sa atin at ang ating marriage. It could be under attack, our confidence, our family, our finances, your personal life, your ministry in church, and also the church. Ina-atake po ito ng kaaway. Katulad lang po ngayon, ina-atake po tayo ng kaaway for sure. Kita nyo, delay po tayo. Yung mga road closures, and then may nangyari na naman po. Mga atake po yan ng ating kalaban. Behind the scenes po, we have a deeper battle behind the scenes na we call spiritual warfare. In most cases, you are not just in bad mood or something, but we are actually in war. You are spiritually under attack. The root of all this spiritual influence, because as a Christian, the enemy wants to destroy yung mga pagsasama po natin, yung like sabi ko nga, yung marriage natin, gustong sirain yan ni Satan. Gustong sirain ni Satan ng ating kalaban, yung he wants to destroy the ministry in the church. Satan wants to tempt you to settle for less. Satan wants to distort ang iyong identity, to delay ang iyong pagsunod sa Panginoon. All of those are assault of Satan to prevent all the good promises of God for you. Pero, I have a good news for you. Mga kapatid, we are under attack for a reason. Inaatake tayo ng ating kalaban dahil meron pong rason. It only means Satan won't attack anyone that's not a threat on him. Kung if you face any of this, ginagawa po yan ni Satan kasi threat siya sa inyo eh. Tsaka may gusto siyang ipahinto kayo sa kung nasaan kayo. Yung pag-atake ni Satan is proof enough na threat siya sa inyo. So, hindi nga ito yung ordinary warfare or battle lang, but it's spiritual. Satan is after your calling. Satan is after your testimony. Satan is after your ministry. Hanggat maaga pa gustong wasakin ng kalaban ang pananampalataya at panindigan mo sa Panginoon. Kasi habang maaga pa gusto niya nang sirain. Kasi pag once na natuto ka na, nagbasa ka na ng Bible, nagsisimba ka na, napalapit ka na sa Panginoon, mahirapan na siya eh. Kaya habang maaga gusto niya nang sirain yung ministry o anong meron ka. Kaya kung mapapansin nyo, the more na lumalapit ka sa Panginoon, the more struggle, the more problems na lumalapit sa iyo. Kaya minsan, when we face the battles, the struggles, we focus more on the pain kaysa dun sa point. Minsan nakikita natin yung pain, pero hindi natin nakikita yung point. Tayong mga Christian,
If the pain has a reason, we are willing to accept the pain for purpose. Like example nga, kunyari, in-injectionan ka, masakit. You have the pain. Pero gusto mo kasi, yung pain na yun, mayroong purpose. Kunyari, flu shot. Masakit magpa-injection, marami takot sa needle. Pero nagpapa-inject ka for a reason. Para makuha mo yung immune system mo na mag-work. Kaya pag nalaman mo ang point ng pain, you will start na realize that God has a reason kaya inaalaw niya yung mga pain din na yun. Sabi niya sa Ephesians 6:12, sabi ni Paul, "For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the power of this dark world, and against the spiritual force of evil in the heavenly realms." So yung ibig sabihin pala ni Apostle Paul, yung pinagdadaanan nating struggles, hindi yan fleshly, hindi flesh at hindi blood. Meaning it's against the rulers, against the authorities, against the powers of dark world. Meaning there's a spiritual force na kalaban ng mga Kristiyano. Kung matatandaan niyo po si Jesus nung pumunta sila sa tatawid sila ng Sea of Galilee. Let me take you to Mark. Nung tumawid sila sa Sea of Galilee, mayroong wind and waves. Yung wind ang nagkukos ng waves. At yung waves naman ang tumatama dun sa boat para yugyugin or palubugin yung boat. Yung wind is invisible, hindi mo siya nakikita, pero nakikita mo yung wave na tumatama dun sa boat. Yung wave ang tumatama dun sa boat, minsan, nire-rebuke natin yung visible, nire-rebuke natin yung wave, pero hindi natin nire-rebuke yung wind, yung effect ng wave. Kaya minsan, nire-rebuke natin yung wave, maya-maya nawawala. Then mamaya, babalik na naman. Kasi, nandiyan pa rin yung wind na nagtutulak para magkaroon ng wave. Kaya paulit-ulit yung cycle. Pero pag once na nirebuke mo yung wind, automatic hihinto yung wave. Sabi niya dun sa Mark 4:39, "He got up, rebuked the wind, and said to the waves, 'Quiet, be still.' Then the wind died down, it was completely calm." May mga spiritual invisible force na pwedeng mag-cause sa atin kahit sa sakit. Para hadlangan tayo sa pagpunta sa church o pagpatuloy natin sa pagsaserve or sa relationship natin sa Panginoon. May mga invisible force na nagpo-cause nito. Pero alam naman natin lahat na hindi naman lahat ng sicknesses gawain ng away. Kunyari high blood. Dahil doon sa pagkain mo ng sobra-sobra na matataba, ganun, pagpupuyat. Pero meron talagang sakit na gawa ng kaaway. Minsan, sabi natin, sakit ng tiyan ko, inaatake ng laban, pero hindi, napasobra ka lang pala ng kain, nagpancho ka. Pero may mga sakit na talagang gawain ng kaaway kahit simple lang. Katulad ng lagnat, sipon, gawain po ng kaaway. Kung matatandaan nyo, yung mother-in-law ni Peter na may lagnat. Dun sa Luke 13:10, Kaya dun sa Luke,
Luke 4:38 to 39. Yung mother-in-law ni Peter, nagkalagnat, lumapit siya sa ating Panginoong Hesus at mataas ang kanyang lagnat. Lagnat lang po yun ha. Pwedeng gamitin pala ng kaaway yun. Minsan nakala natin yung lagnat is like virus lang or naulanan, naampunan or nahamugan. Pero pwede palang yung lagnat mong yun is cause pala ng kaaway. So sabi niya, Jesus left synagogue and went to the home of Simon. Si Simon po is Peter's. Peter and Simon are just one person. Now, Simon's mother-in-law was suffering from a high fever and they asked Jesus to help her. So he bent over her and rebuked the fever. And it left her. She got up at once and began to wait on them. Nirebuke po kung mapapansin niyo po, ito po interesting, yung fever po nirebuke ng Panginoon. Sa tayo, normally, tinitikan lang natin ng Tylenol yun, o kaya pahinga or tubig. Pero mapapansin niyo po, si Jesus, nirebuke niyo po yung fever. Pwede namang sabihin ng Panginoon na be healed. So, kinailangan niyang nirebuke. Yung pag-rebuke niya rebuke is the same word na ginagamit niya po para i-rebuke yung demonic or mga bagay-bagay na gawain ng kaaway. Ginagamit niya lang po yung rebuke na yun. Pero kung mapapansin niyo po, doon sa fever, ni-rebuke niya yung fever. Kung pwede niya naman sabihin, get up and be healed. Ibig sabihin, mayroong something na nagkukos spiritually to that woman na magkasakit siya. Another one, doon po sa, naalala niyo po yung story ng crippled woman sa Luke 13:10 hanggang 13. On a Sabbath day, Jesus was teaching in one of the synagogues, and a woman was there who was being crippled by a spirit for 18 years. She was bent over and could not straight up at all. When Jesus saw her, he called her forward and said to her, "Woman, you are set free from your infirmity." Then he put his hands on her and immediately she straightened up and praised God. Kung mapapansin niyo po, dun sa verse, nakalagay dito, a woman was there who had been crippled by a spirit for 18 years. So yung pagka-crippled niya is hindi like normal, kundi gawain ng bad spirit. So minsan, ginagamit yung kahit sabi nga simpleng lagnat, sometimes the enemy is using it to stop us, to prevent us na mapalapit sa Panginoon or to, sabi ko nga, to destroy your ministry, to destroy church, to destroy you, destroy everything. We face warfare battles, we are under attack, but that doesn't mean na we are under attack, magpapatalo po tayo. Sometimes, pag na-attack po tayo ganyan, nawawala yung hotness natin, yung pagsaserve natin sa Panginoon, nawawala natin. Minsan nawawala natin yung joy. Minsan dati yung joy natin, it was there, and then suddenly, nawala na yung joy mo sa pagsaserve sa Panginoon. Hot ka sa mga gawain, you are always excited to come to church, then suddenly, nawala bigla. You have the peace, palagi kang may galak, palagi kang masaya sa Panginoon. You have that passion. Passion mo sa paglilingkod sa Panginoon, then lately something wrong something wrong within you, something is missing, suddenly it's gone. Dati meron kang unity, you might be in a ministry or a team, you can feel the unity. Laging may one accord, you are all in one spirit, then biglang nawala yung unity. Pero wag mong hayaang mawala yung peace, enjoy mo sa paglilingkod sa Panginoon. Baka mamaya, nawala mo na nga or maaaring nanakaw. Kaya
nanlamig ka sa paglilingkod sa Panginoon. So doon po sa Revelation 2:4, ito po yung kinonfront ni Jesus ng isang simbahan. Ang sabi niya, "But I have this against you, that you have abandoned the love you had at first." You have abandoned the love you had at first. So kung mapapansin nyo, you have abandoned the love you had at first. So, nandyan yung joy mo, yung peace mo, yung love mo sa Lord, then it's gone. Dahil nabando mo na, naglamig ka na, kaya mo nawala yung paglilingkod mo. Yung church na yun, yun yung pinuntahan niya nun at sinabi niya yun. Pero pagdating sa verse 5, sabi niya, "But remember, therefore, from where you have fallen," tandaan mo kung saan ka natisod, tandaan mo kung saan ka bumagsak, or saan mo nawala. Ang key pala para makabalik ka kung nawala mo man. Kasi pag nawala mo, mahahanap mo eh. The key to remember when you have lost your joy or yung paglilingkod mo sa Panginoon, bumalik ka. Balikan mo kung saan mo nawala. Saan mo nahulog? Trace back where you have fallen. Tandaan mo kung where have you lost it, bakit nawala mo at hindi mo pala, kung bakit hindi ka na nakaka-attend sa church, hindi ka na nagpe-pray gaano. Trace it back kung bakit ka napunta sa puntong yun. Kung bakit hindi ka na nakakapag-church, sabi mo nga, bakit hindi ka na nagpe-pray, hindi ka na gaano sumasama sa mga gathering, mga gawain ng church. Bakit wala ka ng time sa Panginoon? When you trace it back, bakit dahil sa kapabayaan mo, dahil sa katamaran mo? Kaya sabi ng Panginoon, alalahanin mo, trace it back para makabalik ka. Remember where you have fallen. Kaya yung ang ating kaaway po, naghihintay po yan ng opening. Kung saan siya papasok para atakihin tayo ng ating kalaban. Kung mapapansin nyo po, kung dun sa kay Adam and Eve, nagkasala sila. Ano po yung kasalanan ni Adam and Eve? Disobedience. Pero ano po yung nakita ni Satan na opening para atakihin yung obedience nila? There you go. Doubt po. Pinag-doubt muna sila ni Satan. Sabi niya, did really God tell you that? Sabi niya. So pinag-doubt muna sila para pumasok sila sa disobedience. Si David po, anong kasalanan po ni David? Adultery. Anong ginamit na opening ni Satan? Idleness. Yeah. Doon sa 2 Samuel 11:1-2, dapat nasa gera si David. In the spring of the year, basahin ko, the time when kings go out to the battle, David sent Joab and his servant with him, and all Israel. And they ravaged the Ammonites and besieged Rabbah. But David remained at Jerusalem. So naiwan po siya sa Jerusalem. It happened late one afternoon when David arose from his couch and was walking on the roof of the king's house, that he saw from the roof a woman bathing, and the woman was beautiful. So, si David, ang nakita ni Satan na opening is idleness. Instead na he's going to the war, nagpaiwan po siya. And then, nakita ni Satan that moment, ipinakita niya si Bathsheba na naliligo. Yun yung opening na ginamit ni Satan para mag-commit ng adultery itong si David. Si Cain and Abel, ano po ang kasalanan ni Cain? Murder po. Pinatay niya yung kapatid niya. Pero ano po yung opening? Jealousy. There you go. Si Judas, ano po ang kasalanan ni Judas? Betraying. Binitray niya po ang Panginoon. Ano po ang nakitang opening ng ating kalaban? Greed. Go. Pinagpalit niya po ang ating Panginoon sa 20 pieces of silver
So yung grade niya pinalakas, dati grade 6, ngayon grade 7. So don't let the enemy see the opening, or wag nyo silang hayaan, wag po kayo magpatalo if there's mga bagay na ganyan na we are under attack. Like a few weeks ago, nung nagtatrabaho po tayo, I was under attack, but I know how to handle it. Nag-name drop po sila. Nag-name drop po sila and I was hindi po ako kasama. So, at that day, Sunday night, nandito na po kami, nag-work. And then the next day, nag-call in sick kami. And then yung anak ko, hindi ko na pinapasok. And then, nag-name drop, hindi po ako nakasama. Sabi ko, uy, parang, kung isip mo, parang sakit naman yung effort mo parang hindi nakita. Pero, gagamitin ni Satan yung na-opening. Kasi pag nagpatalo ka doon, gagamitin niya yung emotion mo para tamaan yung pride at ego mo. Pero dapat, alam mo kung paano i-handle o paano mo labanan yung kaaway. Sabi siguro ni Satan, sabi niya, dadalihin kita rito. Pero sabi ko kay Satan, this is not my first rodeo. Well, not today. Dapat we stand firm to the Lord. Dapat alam natin kung ano man yung ginagawa natin is for the Lord, hindi po para sa tao. Manalig po tayo sa ating Panginoon na tayo po ay magsisilbi para po sa Kanya at hindi po para sa tao. Actually, lahat po yan pwedeng gamitin ng ating kaaway. Like lust. Yung lust pwedeng gamitin ni Satan para pabagsagin yung ministry mo. Dati meron kang ministry and then ginamit niya yung lust, pabagsak yung ministry mo. Forgiveness, pwede rin gamitin niya ni Satan na opening to bring you down. Sa pagpapatawad, pwedeng gamitin yan. Sa hindi pagpapatawad, pwedeng gamitin yan na opening ni Satan. Yung ilang taon na yung galit mo, pero hindi mo pa rin mapatawad yung isang tao dahil sa kasalanan. So sabihin, bakit? Sino bang nagsimula o sino bang may kasalanan? Forgiveness is hard, but forgiveness is possible. Forgiveness is a decision, not an emotion. You can always decide to forgive. Kasi as long as the offense is in your heart, as long as nandiyan pa rin, nakikita yun ng kaaway, para na opening para gamitin ito para na i-boost yung anger mo, yung resentment and bitterness. Pwedeng gamitin lahat yan ng ating kaaway. Kaya nga dapat, that is why we have to have a faith, trust, at believe in God. Yung sino po rito yung mga mahilig bonfire, mga mahilig mag-camping o kaya mga lumaki sa province, yung gumagamit ng pagluluto is like panggatong. Kung mapapansin nyo yung sa bonfire, yung kahoy, habang nilalagyan mo ng kahoy yung ginagatungan mo sa bonfire, lalo lumalakas yung apoy. Ganun po tayo. Habang pinagsasama mo, habang nagsasama-sama tayo, lalo lumalakas yung apoy. Pero kung mapapansin mo, kumuha ka ng isang kahoy, tanggalin mo yung isang kahoy, may apoy pa rin yan, pero later on, nawawala yung kahoy. Nawawala yung apoy. nawawala yung apoy. Humihina. Mamaya, baga na lang, and then, mamamatay na yung apoy, wala nang init. Ganun po ang nangyari, once na nag-start kang manlamig sa Panginoon, nawawala yung apoy, yung fire, nawawala yung fire sa'yo. Minsan ka lang hindi makapag-church or sasabihin mo, okay lang naman, siguro next Sunday hindi na rin din ako pupunta. Tapos the next day, ganun, so hindi na rin din ako pupunta next Sunday, okay lang naman, hindi naman ako hinahanap. So, yung apoy na meron ka, unti-unting nawawala hanggang tuluyan nang mamatay na yung apoy. Tuluyan ka nang nalamig, tuluyan ka na rin wala sa Panginoon. Kaya sabi ko, hanapin mo ano yung nawala mo. Baka mamaya, nawala mo na nga, hindi mo napapansin. Seek God. Minsan hindi natin nakukuha ng Panginoon, hindi natin sinisik ang Panginoon.
Minsan sinasabi natin na I'm too young to seek God. Nung naging binata, naging independent, sabihin natin I'm too independent to seek God. Nung lumaki, nagka-asawa or nagka-girlfriend, sasabihin natin I'm happy to seek God. Nung nagkapamilya, may mga anak na, I'm too busy to seek God. Nang tumanda, uugod-ugod na, I'm too tired to seek God. Anong sumunod? He get die. Namatay siya. It's too late to seek God. Kaya sabi niya po sa Isaiah, last na verse ko na po, Isaiah 55:6, seek the Lord while He may be found. Call on Him while He is near. So, tumawag po tayo sa Panginoon habang nandyan pa. Huwag po nating hayaang manlamig po tayo or makakita po ang ating kaaway ng opening na pwede niyang gamitin, na pwedeng magpabagsak po sa atin or maglayo po sa atin sa ating ministry or maaring sumira po sa relasyon ng bawat isa, sa pamilya mo, asawa mo, or whatever, mga kapatid mo, pwede pong gamitin lahat yan ni Satan. So, we seek God para po tayo ay mas lalong lumakas para sa Kanya. Yun lang po.